Pagano daw ako? May mga tao na nagsasabi at kadalasan naman mga bashers or haters talaga ang mga yan na nagpupuna na pagan daw ako. Kasama na dun sa sinasabi nila na satanista ako at lahat ng mga salita na iniisip nila na insulto para sa akin. Pero hindi naman ako naiinsulto kasi hindi rin nila alam kung ano talaga ang pagano at kung ano talaga yung ginagawa ko. Ang pagano ay hango doon sa sinasabi doon sa una pang panahon na mga tao na nagsasamba nga sa maraming mga Diyos. Pero hindi naman totoo yan kasi yung ginagawa ko dito ay hindi naman ako nagsasamba sa maraming Diyos. Isa lang ang Diyos ang mga makapangyarihan na Diyos nating lahat. Ang mga tinatawag kasi na Diyos ng mga tao yung mga engkanto na akala nila ay sinasamba ko pero hindi naman ako nagsasamba ng iba. Isang Diyos lang na Diyos amang nating lahat ang sinasamba ko. At yung mga tinatawag nating engkanto, mga santos, mga anghel at iba pang mga nilalang ay kinakausap ko sila at kung ano yung papel nila na kaugnay nga doon sa pagsunod nga natin sa Diyos ang mga makapangyarihan at sa kalooban niya, yun ang ginagawa ko. Hindi ako pagano. At naiintindihan ko kung bakit nga sinasabi yan ng mga tao kasi hindi nila malagyan ng pangalan or mapunteriya kung ano talaga yung tinuturo ko dito. Unless ako ang magturo sa kanila na meron akong ginagawang filosofiya o di kaya ay teolohiya tapos papangalanan ko, ay hindi nila maintindihan basta kung ano ang mga sinasabi ko dito. Kaya nga, lahat ng klase tuloy ng pangalan ay sinasabi ng mga tao tungkol nga sa ginagawa ko. Yung paganism kasi, yun yung usually na merong ginagawa nga na pagsakripisyo din. Pero ang ilang mga pagano ay nagsasakripisyo nga ng mga tao pero hindi naman yun ang ginagawa ko dito. Ang tinuturo ko nga dito, kung nakikita nyo yung mga iba kong mga content, ay isa nga ang Diyos ang mga makapangyarihan at naniniwala ko sa katotohanan ni Kristo, pero hindi ako nagpo-push or nagpipilit sa mga tao na paniwalaan siya kasi kung hindi nga naranasan ng mga tao kung ano ang katotohanan ni Jesucristo, ay hindi ko ipagpipilit yan kundi uunawain ko na okay, sige, kulang ng karanasan ang mga tao at kahit paman na hindi maniwala kay Jesucristo ang mga tao, ay gagawin nila ang kabutihan or kabanalan ay maliligtas pa rin sila. Kaya kahit ano ang pinaniniwalaan na pangalan or imahe ng tao ay nauunawaan ko. Kasi yun lang ang katotohanan or yung pananaw niya sa kung ano ang spiritual. Kaya nga ako ay naghihikayat sa mga tao na direkta nilang danasin ang spiritual na katotohanan sa kanilang mga karanasan bago sila maghusga kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Ang mga pagano naman ay meron ding kaugnay doon sa tinatawag nga ng mga Roman or mga Greek na gods. Kasi yun yung mga tawag ng mga Kristiyano doon sa mga Romano noong unang panahon, di ba, mga pagano. Tinatawag din na pagano yung iba-ibang mga tao na wala naman silang organized na religion katulad ng mga major or malalaking mga paniniwala ng mga tao sa ngayong panahon para lang maikahon ng mga tao yung mga hindi naniniwala sa parehong paniniwala nila. Kasi ang pagano, tinatawag yan sa sino man ang hindi nga nagsasamba sa church, sa mosque o sa mga synagogue para lang mapalagay yung mga tao sa kanilang kalooban. Kasi nga ay nahihirapan ang karamihan sa mga tao tanggapin na iba ang paniniwala ng ilang mga tao tapos hindi yan nakakahon sa kung ano ang pinaniniwalaan nila na maraming tao ang naniniwala kasi doon sa paniniwala nila at dapat sana daw ay lahat maniwala sa pareho. Kaya na uunawaan ko ang mga tao na kailangan talaga nila na mag-label or maglagay ng pangalan sa akin at sa ibang mga tao na kakaiba nga ang spiritual na pananaw kaysa sa kanila. Isa pang paniniwala ay yung tungkol nga sa mga nature spirits or yung mga spirito na nasa kalikasan. Yan ay isang association or yung pag-uugnay sa kung ano ang isang pagano. Kasama nga din dito yung sinasabi nilang witchcraft or sorcery na kasama daw sa mga pagano. Pero yung mga pagano naman ay hindi talaga lahat ng mga pagano ay naniniwala sa parehong bagay. Kasi nga yung ginagawa dun sa term na pagano ay pangkalahatang pagsasalita tungkol sa mga tao na hindi naniniwala sa mga organized religion, lalo na yung mga tinatawag nga natin na Judeo-Christian or di kaya mga Abrahamic na religions. Kasi nandyan yung Islam, di ba? Tapos yung Jewish, tapos yung Christian na mga tradisyon. Yan ay makikita nyong pattern sa lahat ng mga tao dito sa mundo na lalagyan ng pangalan para makahon nila ang isang grupo ng tao para mas mabigyan sila ng kapayapaan na nauunawaan nila ang mundo. Yan din ang ugat kung bakit nga mas pipiliin ng mga tao na paniwalaan ang isang major religion doon sa paniniwala na yan kahit na hindi naman nila na-verify or napatotoo para sa sarili nila, sa karanasan or di kaya sa ebidensya, para lang hindi sila matakot sa hindi nila alam. Pero mas matapang pa nga ang mga taong tinatawag na agnostic, atheist,
o yung mga tinatawag nga ng mga pagano na hindi lang sila basta makakahon sa isang paniniwala dahil nga maraming naniniwala dito o kaya pinapakalat ito sa buong sambayanan. Ang ilang mga tao na nagtatawag sa kanilang sarili bilang mga pagano ay mas nagsasamba nga sa mga tinatawag na goddesses. Kasi 'di ba doon sa tinatawag nga nating Abrahamic religions ay ang pagsasalarawan sa Diyos ay isang lalaki na Diyos Ama para sa ating lahat. Tapos ang mga pagano naman ay naniniwala daw sa isang Diyos Ina. So merong mga iba-ibang kulto na ang sinasabi nga nila na merong Diyos Ama at merong Diyos Ina. Ang ilan naniniwala sa Ama, ang ilan naniniwala sa Ina, ang iba naman ay naniniwala sa parehong Diyos Ama at Diyos Ina na nagsasama sa isa't isa. Ang pinakaugat ng salita ng pagano ay ang paganos, ibig sabihin mga probinsya o yung mga rustic na mga lugar. At maintindihan nga natin ito kasi yung mga pagano nandyan sa mga bundok, sa mga probinsya, malayo doon sa mga bayan na kung saan nga nagtitipon-tipon ang mga tao at may mabilis na pagpapahayag at pagbabahaginan ng mga ideya kung kaya't mas bumilis yung pagkalat ng mga major religions doon sa mga bayan na yan. Kung kaya yung mga tao na nasa bundok tapos malayo sa mga bayan, meron silang mga sariling paniniwala dahil nga ay hindi sila naaabot ng pagpapahayag ng mga major religions na ito. Kung tutuusin natin talaga, maraming klase ng pagano kasi ang sinabi mo lang sa pagano ay kahit sino man na hindi naniniwala nga doon sa mga major Abrahamic religions. At ang mga tao na Kristiyano o di kaya mga Muslim o di kaya mga Hudyo ay mababa ang tingin nila dito sa mga pagano na ito dahil nga ay hindi sila naniniwala doon sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Pero kung tutuusin ay ibang mga kulto o mga grupo dito sa pagsasakalahat natin na pagano ay naniniwala din sa iisang Diyos. Pero hindi naman lahat. Meron din mga iba na tinatawag na polytheistic, which means maraming Diyos. Ang monotheism naman or monotheistic naman ay ibig sabihin ay isa lang ang pinaka-main na Diyos sa lahat. Gayunpaman, kadalasan ang pinaka-main o pangunahin na konsepto na nandyan nga sa mga pagano ay mas meron silang connection sa kalikasan. Kaya nga kadalasan ang mga imahe para sa pagano ay nagsusuot sila ng mga bagay na nasa kalikasan, mga dahon, bulaklak, o di kaya mga sungay, tapos mga balat ng hayop ang sinusuot nila. Bumabalik pa kasi ito sa mga una pang tradisyon na mas malapit tayo sa kalikasan mula sa una pang panahon, na konektado nga doon sa tinatawag nating shamanism, na naniniwala na meron ngang spirito ang lahat ng mga bagay, mga halaman at hayop, at konektado ang lahat sa buhay spiritual. Gayunpaman sa ngayong panahon ay hindi na nga klaro para sa mga tao kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga pagano. Bago tayo maghusga sa tao na pagano siya or ano man ang sasabihin natin, ay alamin nga natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang yan. Ako kasi ay hindi mailalagay ako sa kahit anong kahon. Hindi ako masasabi na Kristiyano lang ako. Hindi ako masasabi na pagano lang ako kasi ang pagkakaunawa ko kasi sa lahat ay isa ang katotohanan at kailangan natin tuklasin ito para sa sarili natin. Kahit anong imahe o pangalan ang gamitin natin, iisa ang Diyos at kailangan natin malaman para sa sarili natin na hindi tayo nakakahon sa kahit anong ismo o religion. Kadalasan ang mga pananaw na ito na meron ako ay tinatawag na isang mystical or mahiwagang pagtingin sa buhay kasi nga ay hindi ito basta-basta malagyan ng pangalan ng mga tao. Kung gusto niyo akong tawagin pagano, nasa sa inyo na, pero dito nga pinaliwanag kahit papaano kung ano ang ibig sabihin ng pagano. Iniimbitahan kita para tuklasin nga ng direkta sa spiritual mong karanasan ang katotohanan sa spiritual sa pamamagitan nga ng free third eye meditation. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free third eye meditation guide. Isa itong course na papanoorin mo or babasahin para nga masundan mo ang mga yan at mabuksan ang spiritual mong pananaw at makita mo para sa sarili mo kung ano ang katotohanan. Tuklasin natin ng direkta ang spiritual na katotohanan. Salamat kapatid at God bless.